Mama Maricel, alam ko po napakarami niyo na pong natulungan at matutulungan pa at isa ako doon. Ipagpatuloy niyo lang po at alam ko po na si Lord na ang magbabalik noon. Maraming salamat sa iyo, Mama Maricel. Kay Ma'am Maricel, sana'y marami pa siyang matulungan at bigyan siya ng habang buhay. Malakas na pangangatawan. Muli ay maraming salamat. Ako po si Eden Dator, nakatira po dito sa Nanhaya, Victoria, Laguna, 57 years old. Ako po si Walfredo Dato, nakatira sa Barangay Nanhaya, Victoria, Laguna. Ang edad ko po ay 63. Tatlo po ang anak namin. Yung isa po ay nag-a-apply ng trabaho. Isa po ay walang kasi special na siya, yung late development child, si Benedict. 20 years old na siya. Hindi nga siya nakapag-aral kasi hindi siya nakakasabay. Dati speed school talaga siya nag-aaral. Ayaw na niya, nahihiya na siya kasi nagkaroon siya ng kaibigan. So sabi ko, kung ayoko na doon, mama, mag-aral. Sinasabihan nila akong abnormal. Sinasabihan nila ako na kung ano-ano. Kasi pag uwi daw niya dito, kinakansyawan ka, abnormal ka, may sakit ka sa utak. Masakit yun para sa isang magulang na laging awi ang anak mo ng ganun. Pero anong gagawin ko? Binigay siya sa amin ng ganun eh. Bukod po sa trabaho niyo po, ano pa po yung ibang pinagkakabalahan? Yun po, yung maliit naming tindahan, kaming dalawa. Minsan hindi ko naman siya maiwanan kasi pag hinahapo, hindi ko siya iniiwanan. Kasi may sakit nga siya sa puso. 2016, inatake siya. Kailangan naming tibayan kasi sa totoo lang, yung tindahan na namin, inupahan lang namin yun. Sa totoo lang, barang 6 months na kami hindi nakakabayad ng upa. Minsan, nag-ano nga siya na, sige, kakayanin natin kasi wala naman tayong ibang source. Ito lang. Ang allowance ko lang sa barangay ay 2,160. So, hindi yun survive sa amin. So, kailangan kong mamamalan siya. Namamalan siya ako dun sa mga kapit-kapit na nagpapaplan siya sa akin, 500, 400. Ginagrab ko yun kasi malaking tulong na yun sa amin. Pinakamabigat namin nangyari yung inatake yung anak ko. Kasi nung pinanganak ko siya, hindi ko makalain na siya karoon ng ganun, mayroong something. Naoperahan kasi yan sa kanyang bayag kasi nagkaroon ng parang bukol na itim. Na pag umihi siya, talagang napakabaho ko yung parang itlog na bulok. Yun talaga yung amoy ng ihi niya. Napakahirap kasi napakalaki ng namin na pera. Nangutang ako. Ang utang ko ngayon hanggang utang pa rin. Kasi wala akong iba ng pupuntahan. Hindi naman ako pwede magnakaw, pwede ako mangloko ng tao. Kundi nangutang ako para masurvive. Na-hospital siya sa ICU. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Di ba yung ako lang, walang ibang tumulong sa amin. Ang tumulong siguro sa amin ang Panginoong Diyos. Lagi ko, Lord, huwag mo kaming pabayaan. Yun lang. Kasi yun lang talaga ang pwede naming wala ka namang ibang pupuntahan ko. Dito wala ka namang pwedeng hinga ng tulong kasi pare-pareho ding wala. Kailangan malakas lang ang loob mo. Sabi ko nga, Lord, huwag mo muna kung kasi kailangan ako nila. Kasi may time na nanikip ang dibdib ko. Sabi niya, kaya ko, huwag kang mag-alala. Kasi lagi ko iniisip sila. So, bakit po kayo sumali sa Hapon Challenge Miss Mars? Nagbaka sakali ako na kung makasali ako, makakatulong sa amin. Malalagyan ng laman yung tindahan namin. Kasi kita nyo naman talagang parang suntok sa buwan. Sa totoo lang, hindi ko akalain na mapili ako. Maraming salamat, Mama Maricel. Pakalaking tulong sa pamilya ko. Mama Maricel, alam ko po napakarami nyo na pong natulungan at matutulungan pa. At isa ako doon. Ipagpatuloy nyo lang po at alam ko po na si Lord na ang magbabalik noon. Maraming salamat sa iyo, Mama Maricel. Kay Ma'am Maricel, sana'y marami pa siyang matulungan at bigyan siya ng habang buhay. Malakas na pangangatawan. Muli ay maraming salamat.
namin para ibigay po yung mga groceries na ilalagay natin dito sa tindahan nyo. So, ready na po kayo, ma'am? Ready na. Yes! So, tara ma'am, kunin natin yung mga groceries. So, yun ma'am Eden, ito na po yung mga groceries na ilalagay natin dito sa tindahan nyo. So, ano po masasabi nyo kay Miss Maricel? Mama Maricel, maraming salamat po. Napakalaki ng tulong sa pamilya namin ito. Hindi ko nga ito talaga in-expect, pero ngayon, akala ko na naginip lang ako, pero totoo pala, ito na. Live na live nandito po. So maraming salamat. Sara, marami ka pang matulungan, ma'am. Nakatulad naming nangangailangan. Sobrang salamat po. Thank you kay Lord kasi hindi namin in-expect ang blessing nito. Napakabuti ni Lord. Binigay niya to yung aming desire na magkaroon ng laman ng aming tindahan. Thank you kay Ma'am Maricel na nagbigay din nito sa amin. Thank you sa pamilya ko, sa mga anak ko. Thank you din sa mga taong tumulong sa amin, sa aming kawalan. Thank you din sa staff ni Ma'am Maricel na nagpagod para pumunta dito, para makaharap kami at makita nila yung aming sitwasyon. Maraming salamat sa inyo. Ma'am Maricel, Merry Christmas and a Happy New Year po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.